"You're just drunk, Wade." Nilakihan ni Wade ang mga mata niyang mapupungay nang bumaling siya sa akin. Sumandal siya sa sasakyan ko at hinaplos niya ang mukha ko. "Nagpapaganda ka ba para sa akin, Rina?" Napaatras ako sa tanong at haplos niya. Wade, iuuwi na kita." Tinulak ko siya palayo sa pintuan ng sasakyan ko para mabuksan ko iyon. Medyo na-outbalance pa siya sa pagkakatulak ko, kaya kinailangan ko pang hatakin siya. Tumawa siya at pinasadahan ako ng tingin gamit ang mapupungay niyang mata. Damn, yung dimple niya talaga ang kahinaan ko. Nakakatunaw ang titig niya. Dagdagan pa ng malalim niyang dimple. Perpekto. Kring! Agad kong sinagot ang cellphone ko, tsaka sinulyapan si Wade na nakangisi pa rin. Hindi makapag-focus ng maayos ang mga mata niya. Sa mga titig niyang yan, imposibleng sober siya. Tinititigan niya ako na parang ako lang yung mundo niya. Yung tipong ako yung pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Yung tipong pinapangarap niya ako noon pa. Kaya imposibleng hindi siya lasing. Nag-iwas ako ng tingin. Baka matunaw at mangisay ako dito dahil lang sa titig niya. "Hello?" Si Corinne yung tumatawag. "Asan ka na?" Napakamot ako sa ulo. "Nasa kotse, sa parking lot. Bakit?" "Uuwi ka na?" Tanong niya. Sumulyap ako kay Wade na ngayon ay nakahalukip-kip na. "Siguro." "Sinong kasama mo?" Tinalikuran ko si Wade at ako lang mag-isa. Kinagat ko ang labi ko. "Bakit? Magpapasundo ka?" "Hindi, okay lang ako." "Ha? Kung ganun susunduin ka ng dad mo?" Siguro. Sige na, mag-text ka na lang sa akin pag nakauwi ka na. Uuwi rin ako. Saglit lang ito. Bye. I love you. I love you to. Pinutol na ni Corinne ang linya, kaya binaba ko na ang cellphone. Siguro ay magtataksi yon, kaya hindi nasasabay sa akin. Binalingan ko ulit si Wade para pasakayin sa sasakyan ko, pero nabigla ako nang nakitang nasa front seat na siya ng sasakyan ko at mukhang galit na. "Iuwi mo na ako, Rina." Utos niya. "Oo, iuuwi naman kita talaga. Hindi mo naman kailangang utusan ako." Sinarado ko yung pintuan niya at pumasok na sa driver seat. "Sino ba talaga yung ka-I love you-han mo, ha?" Galit niyang tanong sa akin. "Ka-I love you-han? Oo nga pala." Tumawag pala si Corinne. Narinig na naman ni Wade yung pinag-usapan namin. "Kaibigan lang naman." "Kaibigan ba talaga yan?" "Oh, so ibig sabihin pwedeng mag-I love you ako sa'yo dahil magkaibigan tayo?" Nanlaki ang mga mata ko. What? Pwede rin syempre. That's if you mean it." Ginulo niya yung buhok niya at pinikit ang mga mata. "Hindi yan ang punto ko, Rina. Ang punto ko dito ay saka ka lang mag-I love you pag kayo na. Wala ka namang boyfriend, di ba?" Tinitigan ko lang siya. Nakita ko ang unti-unting pagpula ng pisngi niya. Tolero siya at mapupungay pa rin ang mga mata. Unti-unting kumunot ang noo niya habang tinititigan ako. Ang gwapo niya talaga, kahit saang anggulo. Kaya naman halos gahasain siya ng mga babae doon sa bar. I bet, pati sa alegria ay yung mga babae mismo ang lumalapit sa kanya. "Rina!" Lumalim at bumilis ang paghinga niya. Napapikit ako sa sigaw niya. "Di ba? Wala kang boyfriend?" "Oo, wala." Umirap ako. Ang litsing gwapo na ito. Ang sungit. Di makapaghintay sa isasagot ko.
Bakit nag-isip ka pa? Bakit ang tagal mong makasagot? Bakit ang OA mo? Kita mo ngang wala akong boyfriend. Kung mayroon akong boyfriend, di sana wala ako dito sa harapan mo. Baka nandoon ako sa kanya at sa yung inaatupag ko. Kaya wag mo nga akong i-pressure. Umiling ako. Bakit may patiral ka pare ang patitig-titig ng di sinasagot ang mga tanong ko? Kung wala kang boyfriend, di dapat sinagot mo agad. Umirap ako. Ano naman kung may boyfriend ako? Ano yun sa'yo? Natigilan siya sa tanong ko. Ang sabi mo gusto mo ako. Paano yon? Gusto mo ako pero may mahal kang iba? Ano ngayon? Kung ganun nga. I mean, hindi ganun pero paano kung ganun? Ano yun sa'yo? Nanliit ang mga mata niya. Sus, babae ka. Ang gulo-gulo mo. Ano ba talaga? Nagsalita ang magulong lalaki. Ang hirap niyang ispilingin, tapos ako pa ang sinasabihan niyang magulo. Nagsiselos ka ba, Wade? Nalaglag ang panga niya at nag-iwas ng tingin. I'll know is a bit drunk or tipsy, kaya pagsasamantalahan ko na ang pagkakataong ito. Di simple niyang sinabi. Sa bagay, hindi ka naman magsisilos kasi wala ka namang gusto sa akin. Ako lang naman yung magsisilos dito lalo na pag maiba kang mga babae. Sinulyapon ko siya sa gilid ng mga mata ko. Nakita kong panay ang titig niya sa akin. Di ka naman pala nagsisilos. Di wala ka dapat pakialam kung may sabihin akong I love you, di ba? Natahimik siya. Pa-effect akong bumuntong hininga at pinaandar ang sasakyan. Uuwi na kita. Matulog ka na. You're drunk. Hindi ako lasing. Sumulyap ako sa kanya bago inatras ang sasakyan para makalabas na. Di sige, bumalik ka na lang sa bar. Doon ka na lang. Ako na lang ang uuwi. Ayoko. Baka kung sino pa yung ihahatid mong iba. Bulong niya sa sarili niya. Ha? Anong ihahatid na iba? Ilang sandali pa bago na-realize na narinig niya nga pala ang usapan namin ni Corinne. Hindi niya alam na si Corinne iyon. Iniisip niya sigurong ibang lalaki yung ihahatid ko. Wow! Siya lang naman ang lalaking nakakasakay sa sasakyan ko. Tapos kung makapagsilos siya dyan, wagas. Sus, kunwari ka pa. Alam kong marami kang lalaki. Hindi ko lang nakikita kasi hindi naman ako tumatambay sa mga sosyal tambayan tulad mo. Sosyal na tambayan? Napatingin talaga ako sa mukha niyang nagtatampo at nakatingin sa labas. Ni hindi nga ako tumatambay na may kasamang lalaki. Sa bahay lang nga ang buhay ko. Ano bang iniisip ng lalaking ito? Okay, Kanuya Bidel, ayaw mong may ka-I love you ako. Ayaw kong may mga babae ka. Hindi ako mag-I love you sa ibang tao kung hindi ka lalapit sa ibang babae. Simple, Dale. Hindi naman kasi ako lumalapit sa mga babae. Sila ang lumalapit sa akin. May bagyo ba ngayon? Ang yabang talaga nito ah. Pero nabigla naman ako sa agad niyang pagpayag niya in exchange sa pag-iwas kong mag-I love you sa ibang tao. Paano po ba kasi? Kung cancer pa yung kagwapuhan mo, nasa stage 4 na yan, kaya talagang may lalapit sa'yo. Ngayon, gusto kong iwasan mo sila, kahit nalalapit sila sa'yo. Tinignan ko siya at nakita kong nakasandal na ang ulo niya sa upuan at nakapikit na ang mga mata niya. Okay, Dale, basta ba ako lang? Kinagat ko ang labi ko at tinignan ulit siya. Naghuhurumintado na ako dito pero nakapikit lang siya at nagre-relax sa tabi niya. Parang kabayang tumatakbo na ng paikot-ikot ang puso ko sa dibdib ko.